persevere in his commitment to God, mukhang hindi tatagal. Sabi nga matira, matibay. Dito sa ating gawain, sa buhay na on our journey, ang katotohanan tayong lahat, matira, matibay. Kasi marami kasing, alam ko, nadidinig nyo to, na pagka lumapit ka kay Lord, mahirap. No? Amen? Amen. Meron ba nagsabing masarap? Ha? Hello? Hi. Meron ba nagsabi rito, ang sarap maglingkod kay Lord? Amen. Amen. Ha? Kakaiba-iba na. Ha? Amen. Pwede siguro, kasi darating at darating yung mga bagay na hindi mo ina-expect na kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, sometimes, yung pang hindi mo inakalang darating, yung pa yung darating. Amen. Okay, nagsabay-sabay. So, but it produces character. And character, no, hope. Kaya pagka nag-persevere ka, nagbabago ang pananaw, ang iyong pag-uugali, at nagkakaroon ka ng pag-asa pagdating sa mga sufferings. No? Patitibayin ka ni Lord. Pampatibay kasi yan eh. No? Ang isang Kristiyano hindi matibay, malabo. Amen? Amen. Kaya yung mga punong kahoy na hindi talaga nakaugat na malalim, kahit na nung ganda, pagdating ng bagyo, hello, wala na. Amen? Wala na pag dumating ang bagyo. Parang ganun din tayo pag dumarating ang bagyo, maayaw eh. Aray, ang hirap. Alam ng bawat isa sa atin ang daming, kahit yung mga nanonood, makakapanood nito, lahat ay talagang, pag hindi matibay, mawawala ka. Kaya nga marami sa atin na isa lumaalis sa ating faith, sa Catholic faith. It is because napakahirap daw. Dahil ang daming mga rules or dapat gawin. Samantalang pwede ka namang dumirekta na. Gusto nilang komportabling buhay. Amen? Amen. So, nagpuproduce yan. And hope does not put us to shame. Amen? Nang bawat isa sa atin, anuman ang ating journey in our life, pag sumusunod ka kay Lord, magiging maayos tayo. Amen. Kaya kailangan talaga natin ng tibay, katatagan sa buhay, trust in God. Amen. Huwag mo sasabihin bad news. Hindi pa natin alam yan. And because of God's love, dahil sa pag-ibig ng Diyos, has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, from the time that ng bawat isa sa atin ay talagang pinagkaloob naman niya ang kanyang banal na Espiritu Santo who will be our guide, our comfort. Amen? Meron kasiguraduhan pa rin sa sufferings. Nagpuproduce yan ng maraming bagay sa buhay. Dahil ang mga magulang, kung hindi matitibay ang mga magulang, sigurado ang kanilang mga anak walang tibay. Hello? Kaya nga maraming mga anak na napakababait. No? Napakababait ng mga anak. Nung nakita ng mga anak yung sufferings ng kanilang magulang para sila ay makatayo lang, makapagtapos. Amen. Mas matitibay yung mga anak na nakakita ng hirap ng kanilang mga magulang na talagang itinaguyod sila sa hirap. Anong madidinig mo karamihan sa kanila? Pagdating ng oras, di ko kayo pababayaan. Meron nga mga anak na hindi na nagsisipag-asawa. Meron akong kilala na, ba't hindi ka nag-asawa? Hindi na po ako mag-asawa. Bakit? Ayaw mo bang magkaroon? Gusto ko po. Ayaw bang magkaroon ng boyfriend? Gusto ko po. Bakit ayaw mo mag-asawa? Bakit
mas gusto ko pa pong maging masaya yung aking mga magulang. Bakit? Hindi lang po kasi ako Hindi lang kami magkakapatid, may tinaguyod nila. Nagsibang-asawa yung mga kapatid mo. Okay lang na ako naman, ang natitira, ibibigay ko na yung buhay ko sa kanila. Yung kakulangan ng aking mga kapatid, ako magpupuno. And you know, it's like this. Yung kanyang sweldo, kumukuha lang siya ng allowance. Nakabaliktaran sa nakararami ng mga anak. No? Ang binibigay sa magulang, allowance. Pero to, siya, allowance sa kanya, yung sweldo, kabuuan yung kalakihan sa kanyang magulang. Nagsasuffer ba siya? Bad news ba yun o good news? Good news. Ha? Good news. Napakagandang character o attitude ng isang talagang nakita niya. Ito yung bunga ng sufferings ng kanyang mga magulang. Amen? Amen. Pero, alam niyo, good news pa rin doon. Siya ang nagsasuffer, pero siya yung walang problema. Yung kanyang mga kapatid, sa kanya pumupunta, sa dami ng problema ng kanyang mga kapatid. Ate, may sakit si ganito, ate, ganito. Siya wala. So, ang ginagawa niya, tulong dito, tulong doon. Nagsasuffer ba siya? No. Kasi tayo, iniisip natin kasi, hindi ka nag-asawa kasi. Kaya yan, mag-isa ka na lang. Hindi ka na magkakaanak. Ang sabi naman ng mga magulang, no? Siya lagi ang pinagmamalaki. Kahit nagsasuffer yung anak niya, alam nila, pero napakabuting anak. Amen? Amen. So, my dear friends, ilang beses na ba tayo nagsuffer sa buhay? Marami. Nagsabi. Marami. Hello. Hi. Amen? Kaya nga kanina nagkukwento kami ni Brother Orlando. Yung mga mahihirap ba, nagdadasal sila, Lord, tingin kami pagbiling ng pambayad ng kuryente, tsaka tubig. Tsaka, yung pambili namin ng bigas. Lord, yung pambayad namin ng... Nagdarasal ba nila yun? Nagdarasal ba sila, no? Yung mga mayayaman? Hindi po. Ha? Hindi. Nagdarasal ba nila? Hindi. Sino nagdadasal nun? Mahirap. So dito pa lang nakikita mo, yes, nagsasuffer tayo, but lahat inihingi natin kay Lord. Amen. Mas naaalala natin lagi si Lord. Amen. Amen? Amen. Kaya nga, yung sabi ko nga, yung sa Europe, nawawala na yung faith because they don't suffer financially because they have everything. So pag tumanda sila, anong maintenance, nandyan ang mga hospital, kahit saan silang hospital, libre. Pag naganak sila, libre. Oh. Hello? Hi. Amen? Kahit ilang ng anak, yung iba nga binabayaran pa para pabuntis, para magkaanak. Dito hindi na. Kahit walang bayad. Hello? Dahil hindi sila nagsasuffer, sa tingin ko, nawawala na yung kanilang faith. Tama? Amen. Yung mga nasa ospital, sige, layo na natin. Dito na lang, katotohanan. Lahat kaya ng nasa ospital, kahit yung mga walang faith, sa tingin nyo yung walang faith, sa tingin nyo walang Diyos yung mga yun. Pagdating pag sila'y nakahiga na, ano sa tingin nyo? Dadasal. Meron. I don't think na hindi sila magsasabing, Lord. Wala naman Diyos, di mamatay ako, mamatay. It seems impossible sa akin. I'm Amen. sure hahanapin at hahanapin nila si Lord. Amen. I'm sure hindi papayag si Lord na hindi siya maaalala nito mga. Amen. Kaya ang pinakamaganda nun, baka dahil very merciful si Lord, bigyan pa sila ng Diyos. Amen. Amen? Kaya hindi natin alam. No? Kung yung suffering ay good news o bad news.
Pero dito, makikita natin, bad news yung sufferings. Pagdating dito, may good news. Amen? Amen. Because the Holy Spirit has been poured out to all mankind. To all of us. Na siyang magiging lakas natin. Yung banal na Espiritu ang magbibigay ng ating kalakasan. That is good news. Yun yung panlaban sa sufferings. Sufferings. Hello? Hi. Okay. Yung mga lonely people, yung mga ano tayo lonely sa Tagalog? Nagdurusa. Pero kantang ganyan, yung mga matatanda rin talaga. Lonely. Ay, Mr. Lonely. Yan ang sign na marami ng may edad dito. I have nobody. Ang hirap kaya ng loneliness. Alam mo ba Amen. na marami nagpapakamatay na mga, Amen. yung mga malulungkot? Hello? Amen? Amen. Alam niyo ba yung kalungkutan na nakikita sa mukha? Tingnan mo yung katabi mo. Malungkot, masaya. Masaya. Meron ba- Masaya. meron bang masaya, nalukot-lukot na yung mukha. Hello? Hi. Loneliness. Ang sabi sa Isaiah 41:10, do not fear. Amen. Marami na nagpapakamatay nito ngayon sa ating panahon. Pero dahil sa loneliness. Amen. Amen. Kaya nga mga tao, mga Pilipino, masyadong clingy. Ang buhay ng Pilipino, masyadong clingy. Hindi sila mabuhay mag-isa. Hindi sila mabuhay ng walang boyfriend. Hindi sila mabuhay ng walang asawa. Hindi sila pwedeng mabuhay ng walang BFF. Hindi sila mabuhay na hindi nakikipag-chismisan. Hindi sila mabuhay na hindi naninira ng tao. Hindi sila nabubuhay ng pag-isa. No? Masyadong dikit. Amen? Amen. Pagka napunta sa community, pinag-vigil mo, walang magbibigil. But in loneliness, there is always God who will be with you. Amen. Oo, wala naman nagbibigil basta-basta eh. Kaya nag-commit dito, yung mga nagsipag-luhod dito, ng mga tagal na panahon niya, hindi na lumuluhod eh. O, totoo hindi. O, tamaan ng mga makagaling. Walang perseverance. O, paano yun? Hindi niyo ba alam na ang perseverance can stop the bleeding, the pains. Because if you have God, if you are a persevering person, the Lord will always listen to you. Amen. Yan ang problema natin. Amen? Amen. Do not fear, you are not. Alone. And I am with you. Do not be afraid, for I am your God. Do Amen. not alone. Do not be afraid, because I am with you. And I am. Nilagay niya yung word, I am your Your God. God. Ako ang inyong Diyos. Diba na-share ko yun? Kapag ka mag-isa ka na lang, rejoice. You can shout to the world, now praise the Lord. Amen. Sumisigaw ka mag-isa. Ay, masisiraan na. Nagpe-praise the Lord mag-isa. Masisiraan na talaga. Hindi nila alam, kaya kung nagpe-praise the Lord, it's because, again, kayo ni Lord ulit. Amen. Kaysa anong pinag-uusapan nyo dyan. Kaysa anong chat-chat dyan na walang sa kwenta ng mga chat. Dami kaya nating inuubos na oras na wala namang kwenta. Para lang meron ka lang, para lang yung oras mo ma-consume mo lang dahil na nahirati ka ng ewan ko kung ano meron. Diba? Kahit yung mga madadaldal na, yung bang mga nanay, ganyan ka makaingay nung dalaga ka. Nasanay kang kadadaldal ng kadadaldal. Wala na, nakasanayan mo na.
Hindi natin nakakasanayan si Lord. Sa ating journey, mahalaga dapat mas marami tayong oras sa Diyos. Hindi, dami nating attachment. We don't know the word detachment. Na mayroong mga call si Lord to detach from this world, to detach from these things, in order to be with God. We don't know that. We are very much attached in this world of the things na mabubulok pa rin. We don't know the word courage. Para ipaglaban si Lord, hindi ipaglaban yung ibang tao. Madalas pinaglalaban natin ang ating sarili. Hindi natin pinaglalaban ang dakilang Diyos. Dami nating reasons, thousands of reasons in our lives. Kaya malungkot ang buhay. Yung grasya hindi tumatawid. Ang daming nawawalang grasya sa atin. Amen? Amen. So, my dear friends, sabi niya, I will strengthen you. In loneliness, I will strengthen you. In a state of fear, I will be with you. I will help you. I will hold you on to you with my righteous hand. Huwag ka nang mag-inarti. Hello? Amen ba yun? Amen. Huwag ka nang mag-inarti. Kanina na pag ganun ko lang sa alam niyo naman ang cellphone, di mo may iwasan minsan. Kasi ang pagka may may mga personality ako, yun lang ang babasahin ko. Pero pag may mga personality na iba, na hindi ako nabibless, hindi ko yan papasadahan. Ay, napakarami, hindi ko na pinapasadahan yan. Pero yung Bill Gates, kanina na sabi niya, ngayon, mas mayaman pa ngayon yung assistant niya. No? Nang kabibigay ng pera sa mga yung donations niya all over the world. Kabibigay na naging number 12 na lang siya. Pagkatapos, umangat pa yung dati niyang secretary or tinutulungan. Tapos doon sa dulo, meron siyang year na binanggit, lahat ng kanyang kayamanan ipamimigay niya. Just like yung si Gokong Wei ng Robinson, there was a time, ilang beses niya ginawa ng nabubuhay ang may-ari ng Robinson. 50% ng kanyang pera pinamimigay. Galit na galit yung mga niya. No? Pero ano nangyari? Ngayon, buhay na buhay pa. Amen? Amen. Bigay na bigay. Dahil alam nila, sobra-sobra na. Marami sa atin minsan sobra-sobra na, ayaw mo bang mamigay? Puno pa rin yung kahit sa lalagyan lang ng damit mo, punong-puno na eh. Nahihilo ka na, hindi mo na nga. Minsan naghahanap ka yun. Rami mo ko lang nilagay yung damit ko. Nasaan mo napunta yun? Hindi tayo marunong magbigay. Sign po yan ng hindi mabuting Kristiyano. Pag may mga sobra na sa bahay, sign yan na pag hindi ka namigay, hindi ka mabuting Kristiyano. Kaya pag uwi niyo mamaya, lahat ng nakikita niyo hindi niyo na ginagamit, hindi na yan dapat sa iyo. Para sa iba na yan, may makinabang ko sa mga bagay na para sa iba papakinabangan. Amen. Pati asawa niyo. Ako po, wala na asawa. Huwag yung pamigay. Tuwa pa kayo. Hindi? Oo. Sumakabilang bahay. Friends, hindi mo alam. In persecution, dumarating yan pag nagpe-persecute, anong pakiramdam? Anong pakiramdam pagka ikaw ay pinipersecute?